May kwento nga pala akong ibabagi sa inyo. Yung first time ko makapunta ng Maynila at makaranas ng nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko. Yung time na nagbakasyon kami ng tito ko dun sa auntie namin. Year 2018 pa ito nangyari. Ito yung karanasan ko na kung bakit hindi na ako gumagala pa sa gabi. Lalo na sa mga iskinita. Ito po yung kwento ko nung minsang gumala ako na nag-iisa dala yung bisikleta ng pinsan ko sa ibang barangay para mag-ikot-ikot sana nang biglang kakaikot ko sa iba't ibang lugar sa Maynila ay naligaw ako. Hanggang sa ginabi na ako sa daan at di ko pa rin makita kung saan ang daan papunta sa bahay ng tita ko. Dahil unang beses ko palang punta doon at bago lang sa akin yung lugar na di ko akalain ito pala magiging dahilan ng trauma ko para di na ako gumala pa. Dumating ako sa puntong takot na akong duman sa mga iskinita tuwing gabi. Simula na nangyari sa akin yun. Na may nakasalubong akong pugot na tila hindi ko alam gagawin ng mga sandaling yun. Kaya't natumba na lamang ako sa gulat habang nagbibisikleta nung nakita ko yun. Akala ko tao lang na maaari kang pagtanungan. Pero nagkamali ako. Akala ko yun ang katapusan ko. Nanginig ako. Tumigis sa mga paa ko. Halos di ko magalaw sa sobrang takot na naramdaman ko. Buti na lang may aling dumaan. At dali-dali niya akong tinulungang makagalaw. Hinila niya ako at dahilan para makatakbo ako mula sa pugot na papalapit sa akin. Pareho kaming tumatakbo ng matanda papalayo sa pugot. Kaya naman niniligtas ako ng matandang iyon. Nung makalayo na kami patungo sa maraming tao, hingal kong sinada pa sa salamat ko sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka ano na nangyari sa akin. At di na ako nakabalik sa sobrang takot na naramdaman ko. May lumapit sa aming mga tao at nagtanong kung bakit daw kumakaripas ako ng takbo. Agad ko naman sinabi ang dahilan. Pagkatapos nun sinabi nila madalas daw talaga nagpapakita yung pugot ulong iyon. Ang sabi-sabi pa ng iba, nananakit daw ito't pumapatay. Walang patawad ang pugot na ito sa nagiging biktima niya. Kaya wala nang dumadaan sa eskinitang yun kapag ganitong 10 oras na ng gabi sa daan. Sinabi din nila na maswerte ako dahil isa ako sa unang biktima na nakaligtas mula sa pugot ulo. Ang tugon ko naman sa kanila, mabuti na nga lang po at tinulungan ako ng matanda. At paglingon ko sa likod ko para tignan yung matandang babae nagligtas sa akin, wala na siya ron sa likod. At nagtaka ako kung saan siya nagpunta. Di ko man lang nang malayang umalis siya ng ganong kabilis. Pagtataka namang tanong ng mga tao sa akin na sino matanda ang tinutukoy ko. At agad ko naman sinagot na yung matanda nagligtas sa akin na kasama ko kanina. At laking gulat ng mga mata ko nung marinig ko mula sa kanila na mag-isa lang ako nakita nila tumatakbo patungo sa naroroonan nila. As in mag-isa ko lang daw. Nalabis na kinatasan ng balahibo ko ng mga sandaling yun. Sinabi nila kiisa lang ikaw ako nakarating doon. Sa di malaman na dahilan, napatanong na lang ako sa sarili ko kung ano at sino matandang sumagip sa akin ng gabing yun. Merong masisigurado ko lang ng gabing yun, yung nagligtas sa akin ay hindi siya tao.